Sa likod ng ngiti. Si Liam ay isang 17 gulang na tahimik na binata, mas mahilig sa mga libro at video games kaysa sa pakikipag-usap sa mga tao. Si Kara naman ay isang 16 na gulang na masayahin, palakaibigan, at madalas makikitang kasama ng kanilang mga kapitbahay na kaibigan. Magkatabi ang bahay nila, pero hindi pa sila nagkakakilala ng husto. Si Liam ay laging may balak makipag-usap kay Kara, ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang pagiging mahiyain. Isang araw, nagkasalubong sila sa tindahan. Nakatingin lang si Liam habang abala si Kara sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Nasa isang grocery store si Kara nang bigla siyang nadapa at nahulog ang kanyang mga dala. Walang pag-aalinlangan, tinulungan siya ni Liam, tahimik na iniabot ang mga gamit. Salamat, sabi ni Kara na nagulat ngunit ngumiti. Ang simpleng pasasalamat na iyon ang naging unang hakbang nila patungo sa isang bagong yugto. Simula noon, madalas nang nagingitian sina Liam at Kara kapag nagkikita. Hindi pa rin sila masyadong nag-uusap, ngunit sa bawat palitang ngiti, ramdam ni Liam na unti-unti siyang nahuhulog sa dalaga. Isang hapon, nagkaroon ng pagkakataon si Liam na makipag-usap kay Kara. Naglalakad si Kara pauwi nang makita siyang nakaupo sa labas ng bahay. Lumapit si Kara at doon sila nagsimulang mag-usap. Simpleng kwentuhan tungkol sa paaralan, pero para kay Liam, ito na ang pinakamasayang araw niya. Naging madalas ang kanilang kwentuhan. Madalas silang makita sa park na naglalakad at nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay, mga pangarap, pamilya, at kung ano-ano pa. Unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Isang araw, nakita ni Liam si Kara na may kasamang ibang binata. Nakaramdam siya ng kakaibang damdamin, isang kirot sa kanyang puso na hindi niya lubos na maipaliwanag. Selos. Alam niyang hindi niya dapat maramdaman ito, lalo na't hindi pa naman nila napag-uusapan kung ano talaga ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Kinabukasan, hindi nakipag-usap si Liam kay Kara. Iniiwasan niya ito dahil sa selos na naramdaman niya. Iniisip niya kung dapat na ba niyang aminin ang kanyang nararamdaman o manatili na lamang silang magkaibigan. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Liam na makilala ang binata. Palakaibigan din ito at ipinakilala ni Kara bilang kanyang pinsan na bumisita lamang sa kanila. Napangiti si Liam sa sarili, nakahinga ng maluwag at nawala ang kanyang selos. Sa sumunod na mga araw, naging mas malalim ang usapan ni Liam at Kara. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Si Kara, gustong maging isang artist, habang si Liam ay pangarap maging isang software developer. Pareho silang nakakuha ng inspirasyon mula sa isa't isa. Sa isang party ng kanilang mga kaibigan, si Kara ay nakikipagsosyalan habang si Liam ay tahimik na nasa gilid lamang. Ramdam ni Liam na parang hindi siya bagay sa mundo ni Kara, na napaka-energetic at palakaibigan. Nakita ni Kara si Liam na tila nag-iisa, kaya lumapit siya dito. Okay ka lang? Tanong niya. Napatitig si Liam sa kanya at naramdaman niyang hindi siya dapat mag-alinlangan dahil sa pagkakaiba nila. Naisip niya na ang mahalaga ay ang tiwalang binibigay ni Kara sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggo, hindi na nakayanan ni Liam ang nararamdaman. Habang naglalakad sila sa park,
Nilakasan niya ang loob at inamin kay Kara, matagal na kitang gusto. Nagulat si Kara, pero ngumiti siya at sinabing, alam mo, matagal ko nang nararamdaman na may gusto ka sa akin, pero hinintay kong ikaw ang magsabi. Nagkaroon ng katahimikan, ngunit hindi ito awkward. Ngumiti si Kara at sinabi, hindi ko rin inasahan na magiging ganito tayo. Pero alam mo, gusto rin kita. Naging opisyal ang kanilang relasyon mula sa simpleng pag-uusap na iyon. Simula noon, naging mas masaya ang mga araw ni Liam at Kara. Magkasama silang umuuwi mula sa eskwelahan, nagkukwentuhan sa labas ng bahay, at naging mas komportable sa isa't isa. Hindi lahat ng tao sa paligid nila ay agad tinanggap ang kanilang relasyon. May ilan sa mga kaibigan ni Kara na nagselos at nagtaka kung bakit si Liam ang napili niya. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanila. Dumating din ang mga pagsubok sa kanilang relasyon. Minsan ay hindi sila nagkakaintindihan. Isang araw, nag-away sila dahil sa isang simpleng bagay, hindi nakasipot si Liam sa lakad na kanilang napag-usapan. Bagamat maliit lang ito, tumagal ang tampuhan. Nagpasya si Liam na humingi ng paumanhin. Nagpunta siya sa bahay ni Kara dala ang isang bulaklak. Nagbukas ng pinto si Kara at nang makita ang bulaklak, napangiti siya. Sorry, Kara. Hindi ko sinasadya na hindi makarating, sabi ni Liam. Tanggap ni Kara ang paghingi ng tawad ni Liam at nagpasya silang magsimula muli. Mula sa araw na iyon, napagdesisyonan nilang mas pag-usapan ang kanilang nararamdaman. Natutunan nilang maging bukas sa isa't isa tungkol sa mga problema, kaya mas naging matatag ang kanilang relasyon. Naging masaya ang kwento ng kanilang pagmamahalan. Hindi man perpekto, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi sa pagtanggap ng kahinaan ng bawat isa at patuloy na pagpili sa isa't isa, kahit sa gitna ng mga pagsubok.